A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jazakumullahu khair. Unang-una ako humingi ng pasensya mga kapatid dahil na-move ang ating tinatawag na schedule or oras. Supposedly kay kanina, kaso lang yun nga, nalubat yung cellphone ko, hindi ko na malaya na hindi pala naka-charge, kaya hindi walang alarm. So alam natin mahirap gumising kapag kulang sa tulog, lalo pat pag walang alarm. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kaya naman sa mga nandito sa present, alhamdulillah, tulad ng sinabi ko, meron kayong tinatawag na 5 plus points mula sa inyong examination. At least walang zero, di ba? Kung meron mang zero o meron mang tinatawag na itlog, at least pambawi yun. Assalamualaikum. Afwan tabarakatuh. Okay. Ustad, nag-present lang po ako pero gusto ko pong magpaalam kasi nandito po ako sa labas. Pero babalik din kaagad inshallah. Okay, no problem. Basta mag-iwan ka lang ng bakas dyan sa chat room na ikaw ay hadira or present. Okay po, syukran. Okay. So, inshallah, of course, sa mga wala dito, syempre, lagyan natin din naman ng panahon ng buwan ng rahma ngayon. Kahit pa paano ay meron sila tinatawag na tatlong additional na score, ika nga. Okay? Pero kung nakatikay ng... Yes, go ahead. Lalabas na ako para makuha ko din yung 3 points para may 8 points. Ay, hindi pwede. Walang pandaraya dito. Binigyan na kayo ng puntos, mga abuso pa kayo. Joke lang. Okay. So pag-usapan natin. Yes, ano po? Paano po yung pumapasok lagi tapos hindi naman po naghadira, hindi naman po nag-chat. Okay, naghadira. Unang-una ay that is between you in Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mahalaga sa akin, nandito kayo. Ano man ang gagawin nyo sa likod ng tabing, it's up to you. Kayo ay sumayaw, kayo ay mag-tumbling, mag-split, I don't care. Ang mahalaga, nandito kayo, nakikita ko nag-represent. And of course, ano man ang gagawin beyond that, ano man ito ay that is between you and Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So, syempre, mapalad ang sa mga nandito, tapos nakikinig, tapos nagtitik note, naiintindihan, naunawaan niyo yung mga sinasabi natin, mapalad sila. Kaysa daw na nandirito, tapos walang ginagawa, tapos yung pala ay naka-silent para mag-present. So, innamal a'malu binniyats. Naway, tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat. Okay? So, inshallah subhanahu wa ta'ala ay ang ating tinatawag na sabihin natin na-insert dito si policeman. Okay. Okay. Ang mahalaga, meron kayong ditong at least mamaya pag na-check kayo, meron hadira kayo. You know? So, ating i-continue at ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ingil sa fiqh siyam. Yun nga yung ating natalakay kahapon, na ito ay may kaugnayan sa mga pinahihintulutang kadahilanan para sa pagputol ng pag-aayuno sa Ramadan at ang kabayaran sa mga di na pag-ayunuhang mga araw. So nabanggit na nga po natin dito ay walang iba kundi ang karamdaman o illness, kumbaga. Karamdaman. At ganun din ay natalakay natin yung mga issue na may kaugnayan dito. At the same time ay nabanggit natin yung paglalakbay. Pangalawa, ito yung mga tinatanggap ng Sharia na pwede nilang putulin o sirain ang kanilang pag-aayuno dahil sa mga kondisyon na mayroon sila o kaya sitwasyon. Okay? At gayon din na naitalakay din natin ang patungkol sa bagay ng paglalakbay. Now, ngayon, pangatlo mga kapatid, at bilang pagpapatuloy ay ang pagbubuntis. Okay, pregnancy kumbaga, at pagpapasuso o breastfeeding, okay? Pagpapasuso. So kabilang ito sa mga ina-allowed ng Sharia na pwede nilang
putulin o sirain ang kanilang pag-aayuno. So ang isang nagbubuntis at nagpapasuso o nagpapadede na nangangamba na magiging mabigat sa kanyang sarili ang pag-aayuno, ay maaring hindi siya mag-ayuno. Maaring hindi siya mag-ayuno o kaya nag-ayuno siya sa umpisa ng araw, pagkatapos ito ay pinutol niya dahil nga sa pangamba, ay yan ay walang problema. At kinakailangan niyang bayaran ito pagkatapos ng Ramadan, na katulad ng may karamdaman din. Sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiri as-sawma wa shatta as-salah wa anil hamili awil murdi'i as-sawma awis siyama." So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinuspende ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa isang manlalakbay at ibang bahagi ng pagdarasal. So sinuspende, kaya nga pwede natin i-postpone yun. Kaya at meron tayong jam'an, takdiman wa ta'khiran, diba? Combination na kung saan either i-delay mo siya o either i-advance mo siya. Either sa oras noong unang pagdarasal o kaya sa oras noong huling pagdarasal. So yan po yung pagsususpende dito. Okay? At yung ibang bahagi ng pagdarasal. So ibang bahagi ng pagdarasal ay kasi hindi lahat ng pagdarasal which is 5 times a day prayer ay pwede mong tinatawag na pwede mong ipagpaliban at pwede mong tinatawag na sabihin natin ay i-advance because you're a traveler. Okay, tulad na halimbawa ng Fajr, hindi mo pwedeng gawin yun na i-advance ang tinatawag na Fajr mo kasi traveler ka, o kaya i-delay mo ang Fajr mo kasi traveler ka o may sakit ka. So hindi pwede yun, you know? At gayon din ay sinuspend din niya ang pag-aayuno para sa nagbubuntis at nagpapasusong mga kababaihan. So ito po ay malinaw sa hadith na ito, matatagpuan sa Sahih Bukhari, na kung saan ay textually proven ika nga sa mga nagbubuntis at saka sa mga nagpapasuso ng mga bata. You know? Na kung kaya, meron silang kalayaan na pwedeng sabihin natin, pwedeng tinatawag na mag-ayuno or hindi pwede mag-ayuno. You know? Gayon pa man, kapag siya ay nangangamba para lamang sa kanyang daladalang anak, kasi kanina, nangangamba para sa kanyang sarili. Ngayon naman ay nangangamba siya para lamang sa kanyang daladalang anak o pinapasusong sanggol na ang pag-aayuno ay magiging pabigat o pahirap sa sanggol. So, ibig sabihin ay kasama sa pangamba niya yung kanyang daladalang tinatawag na anak. Okay? Sa ganitong kalagayan, kailangan niyang bayaran ang mga araw na di niya napag-ayunuhan. At sa ibang mga ulama, dagdag rito ay magpakain sa isang mahirap, isang tao sa kada araw. So yun yung ako din sa ibang mga tinatawag na ulama. But of course, yung pagpapakain sa kaakibat ng pagbayad ay magpapakain siya sa isang mahirap, wala ito sa tinatawag na statement ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay galing sa pahayag ni Ibn Abbas radhiyallahu an, na naging batayan ng ibang mga scholar na sa bagay na ito, na kapag ang isang nagpapadede o kaya kapag ang isang buntis na babae ay nangangamba siya sa kanyang anak na dinadala. Okay, nangangamba siya sa kanyang anak na dinadala, bukod sa babayaran niya yung araw na hindi na pag-ayunuhan, ay magbabayad siya o magpapakain siya sa isang mahirap every single day. Okay? Sa kada araw. So sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an, wal hubla wal murdi' idha khafata 'ala al-awladihima aftarata wa at'amata. Sabi niya, para sa mga nagbubuntis at nagpapasuso, kapag sila ay nangangamba sa kanilang daladalang bata, so pinangambahan lamang nila yung baby at hindi ang kanilang sarili. Okay? Usanggol na pinapasuso na ang pag-aayuno ay magiging mahirap at mapabigat sa mga bata o tinatawag na sanggol, kinakailangan nilang palitan o bayaran ng araw na di nila napag-ayunuhan, at gayon din sila ay magpapakain sa isang mahirap sa kada araw. At ang hadith na yun ay matatagpuan sa Sunan Abi Daud. Na kung kaya, ayon sa ibang madhab, dagdag pa dito sa pagbayad niya at pagpalit niya doon sa araw na hindi na pag-ayunuhan, ay magpakain siya. Na kung kaya, ay sabihin natin na ito yung isa sa mga pananaw ng mga ulama kung kapag ang babae ay nangangamba. Kapag ang babae ay nangamba sa kanyang sanggol o sa batang dinadala niya.
Pero kapag siya ay nangamba lamang sa kanyang sarili, na baka siya mapinsala o anumang katulad nito, kapag siya ay nag-aayuno, habang siya ay buntis o nagpapadede, ang kanya lamang gagawin ay, sabihin natin ay, magbabayad lamang siya ng isang tinatawag na araw. Okay? Magbabayad lamang siya doon sa araw na hindi na pag-ayunuhan. So yung mga kapatid ay may kinalaman sa pagbubuntis at pagpapasuso. Na pang-apat, ay walang iba kundi ang buwan ng dalaw. Pagkakaroon ng tinatawag na regla, okay? O di naman kaya nifas. So pag halimbawa ang babae ay alam natin niya, mayroon silang menstruation o kaya nifas or postnatal bleeding na para sa iyong dugo na sanhi ng kapanganakan. So para sa mga babae na may buwan ng dalaw at may dugo na sanhi ng panganganak, ay obligado nilang putulin o itigil ang kanilang pag-aayuno. So, hindi lamang siya voluntary, optional. Kumbaga, hindi katulad ng traveler na meron silang option, hindi katulad ng halimbawa ng kahit ng pagbubuntis o pagpapasuso, mayroon silang option. Katulad ng tinatawag na karamdaman, mayroon silang option na ipagpatuloy o hindi pagpatuloy. Pero pagdating sa tinatawag na buwan ng dalaw, ay kailangan talagang, sabihin natin, ay obligado nilang putulin o itigil ang kanilang pag-aayuno. At gayon din naman, sila ay pinagbawalan na mag-ayuno. Sila ay pinagbawalan. Kasi kapag ginawa nila yaon, nagmatigas sila, dahil nga mashallah, gusto na ng sobra-sobrang iman, baka lagpas na pag ginawa nila yun, baka lumagpas sila sa langit. Okay? Baka tuloy hindi na sila tanggapin kasi lumagpas na. Anyway, that is only exaggeration, overstatement. So, ito ay pinagbawalan mga kapatid na sabihin natin na suwayin ang utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang batas ng Sharia. Kasi sa batas ng Sharia ay pinagbawalan sila mag-ayuno kapag sila ay merong tinatawag na buwan ng dalaw. Kung sila man ay mag-ayuno, hindi ito tatanggapin sa kanila at obligado pa rin nilang bayaran ang araw na din nila napag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan. Nang tinanong si Aisha radhiyallahu anha, hinggil sa kung bakit kinakailangan bayaran ang araw ng pag-aayuno ng isang babaeng may buwan ng dalaw, ngunit pagdating sa pagdarasal ay hindi na kailangan bayaran pa ito. Kanyang sinabi, kunna yusibuna dhalik, fa nu'maru biqada'is sawm, wala nu'mar biqada'is salah. Ang pagkakaroon ng regla at dugo ng kapanganakan ay dumadating sa amin bilang mga kababaihan. Kaya't naman kami ay inutusan na palitan ang pag-aayuno at kami ay hindi inutusan na palitan ang salah. Okay, so malinaw sa hadith na kung saan matagpuan sa Sahih al-Bukhari at sa Sahih Muslim. Na kung kaya sa mga kababaihan, kapag sila mayroong buwan ng dalaw o postnatal bleeding, ay hindi na nila, noon sa kanila na hindi na nila babayaran ang pagdarasal. Pero ang pag-aayuno, kinakailangan bayaran niya. Kasi pagdarasal, pahirap yun eh. Mantakin mo kung halimbawa inutos sa kanila na bayaran ng pagdarasal, mantakin mo approximately ang isang babae ay nagme-menstruation sa 5 more or less 5 to 7 days. So tapos 7 kunyari 5 times 5 25 babayaran niya. Nako, minsan nga mga kababaihan ay palya-palya pa ang kanilang pagdarasal, di ba? Minsan subhanallah, how much more ang babayaran pa ng 25 times? So napakahirap. Yan ay habag ng Allah para sa kanila. Yan ay ni'ma. Subhanallah, yan ay ni'ma sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, awas sa kanila ng Allah. Subalit, subhanallah, ay sa kabila nito, may mga babae pa rin na nagpapabaya sa kanilang, sabihin natin, pagsamba at obligasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Naway tawfikan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ituwid ang ating mga ginagawang kamalian at paglabag. Now, patungkol naman sa tinatawag na pagbabayad sa mga araw ng pag-aayon ng mga kapatid, na pag-usapan natin na bayaran na. Okay, ngayon ay singilan na naman tayo, okay? Araw na ng paniningil at araw na ng tinatawag na pagbabayad. Kapag ang isang Muslim ay nalagpasan niya ang isang araw, okay, ulitin natin ha, kapag ang isang tinatawag na Muslim ay nalagpasan niya ang tinatawag na isang araw ng pag-aayuno ng walang katanggap-tanggap na kadahilanan, kinakailangan niyang humingi ng tawad sa Allah. Yun ang narapat para sa kanya. Magparami siya ng paghingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala at magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya ay nakagawa ng malaking kasalanan at tunay na ito ay isa sa mga karimari-marim na gawain. Karagdagan pa rito, obligado niyang bayaran ang araw na din niya na pag-ayunuhan pagkatapos ng Ramadan. So dito,
kinakailangan niyang bayaran agad-agad pagkatapos ng Ramadan ayon sa pinakatamang pananaw ng mga pantas ng mga pantas sa Islam. Dahil sa umpisa pa lamang ay wala siyang lisensya na putulin ang kanyang tinatawag na pag-aayuno at narapas sana na siya ay mag-ayuno sa tamang oras. Malinaw? Na kung kaya mga kapatid ay kailangan sa mga ganitong case, kinakailangan ay madaliin niya ang pagbayad. Kasi baka marahil ay lagutan sila ng buhay at hindi pa sila nagbayad sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dainullah ahaq ay yuqda, at ang utang sa Allah ang siyang may karapat dapat na bayaran. Kapag kanyang pinutol o itinigil ang pag-aayon ng may sapat na kadahilanan na tinatanggap ng Sharia, tulad ng sinabi natin kanina, tulad yung mga nabanggit natin, na tulad na lamang ng pagkakaroon ng rigla, kapanganakan para sa mga kababaihan, mga malalakbay, malubhang karamdaman, at iba pa na pinapayagan ng hindi pag-aayuno, sa ganitong kalagayan, kinakailangan na kanilang bayaran ang mga araw na di nila napag-ayunuhan. Maliban na lamang siguro kung wala silang kakayahan sa pag-aayuno, of course. Bukod rito, hindi kinakailangan na bayaran nila agad-agad pagkatapos ng Ramadan. Bagkus sila ay binigyan ng pagkakataon na mag-ayuno sa mga araw bilang kabayaran sa buong taon. Okay? Bilang kabayaran sa tinatawag na buong taon. Hanggat hindi pa sila abutan sa sunod na Ramadan. So, meron silang napakahabang tinatawag na palugit. Kumbaga, biro mo, mantakin mo hanggang hanggang sa bago dumating ang next Ramadan. So, binigyan ka ng Allah ng napakalaking palugit. So, balit anong ginawa mo, kapatid? Diba? Mas inuna mo yung TikTok, no? Kaysa pagbayad sa tinatawag na sabihin natin Ramadan. Mas inuna mo yung mga paglakwatsa, kumbaga, kaysa pagbayad ng Ramadan. After that, pagdating na ng Ramadan, wala, patay. Mayroon pa pala akong bayad. At minsan, ang iba sa kanila ay nakalimutan nila yung utang nila sa Allah. Subhanallah. Diba? Dahil sa lumipas na ang napakahabang panahon, buwanan, at iba't ibang at napakahabang araw, biro mo halos isang taon, kumbaga, o sabi natin 11 months, di ba? Tapos, siba namang hindi makalimot. Natural yun, makakalimot talaga sa pagkakautang. Di ba? Yung utangan nila sa tao, nakalimutan nila. Paano pa kayong utang nila sa Allah? Subhanallah. Samantalang dito sa ibabaw ng mundo, hindi sila sisingilan ng Allah. Sa kabilang buhay sisingilin. Dito sa ibabaw ng mundo, pag may pinagkautang ka sa kapwa mo, sisingilin ka. Talagang tutugisin ka. Sa Facebook, social media platform, hahanapin ang account mo para lang singilin ka. Di ba? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, maniningil siya sa araw ng paghuhukom. Na huwag nating hintayin na singilin tayo sa araw ng paghuhukom kasi mahirap na. Baka wala tayong pambaya doon, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Kaya naman ay madaliin hanggat maaari ang merong pagkakautang na pag-aayuno sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Pero just in case na sobrang abala, sobrang busy, kumbaga, ay wala naman problema na yan. Alam ng Allah ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Binigyan ng pagkakataon na mag-ayuno sa mga araw bilang kabaya sa buong taon. Tatandaan natin yan. Katulad ng hadith ni Aisha radhiyallahu anha, na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, kana yakunu alayya as-sawmu fi Ramadan min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sha'ban. Ash-shughul bin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam o bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko nakayanan, sabi niya, hindi ko nakayanan na mag-ayuno para sa Ramadan bilang kabayaran maliban na lamang noong dumating ang buwan ng Sha'ban. Ang Sha'ban ay ang huling buwan bago dumating ang susunod na Ramadan. Yan ang Sha'ban. So that time lamang nabayaran ni Prophet. Bakit? Anong dahilan? Ayon sa tagapagsalaysay ng hadith na si Yahya, na kung saan sub-narrator ng hadith ay nagsabi, dahil siya ay naging abala sa paglingkod sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So busy siya sa pagsilbi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wag mong isipin na anong ginawa ng mga ibang mga asawa, ustad, na wala na akong alam doon kasi hindi man ako nabuhay sa panahon nila na para usisain kung anong ginagawa ng ibang mga asawa. So kung ano yung nakarating sa atin na sinabi ni Aisha radhiyallahu anha, na siya ay naging abala dahil sa pagsilbi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya naging dahilan kung bakit ay naantala ang kanyang pagdili. At the same time, ito ay nangyari para sa ganun, magiging batayan natin mismo. Magiging batayan natin mismo na pwede palang mangyari yaon. Diba? Kasi lahat ng mga bagay nangyari,
higit lalo sa Propeta Sallam, sa mga sahabat, iba pa, ay merong dahilan sa likod nito na may kaugnayan sa ating tinatawag na pananampalataya. Gayunpaman, labis na inirekomenda of course na magmadali sa pagbayad ng pag-aayuno para sa mga araw na di na pag-ayunuhan. Dahil ang paggawa nito, tandaan natin, ay nagpapalaya sa kanya mula sa pagkakautang o pananagutan. Alam natin na napakaganda ng pakiramdam pag wala tayong pinagkakautangan. Alam natin yan, di ba? Kapag nakabayad tayo, alhamdulillah, napaka-sarap sa pakiramdam kapag nakabayad tayo ng utang. Pero iba sa kanila, nagbayad na kasi mangot. Okay? At ikaw pa yung tinatawag na kontrabida habang ikaw ay sinisingil at habang ikaw ay binabayaran. At ito rin ang pinakaligtas para sa kanya, of course. Pinakaligtas yan sa kanila. Yung agad-agad na sila ay magbabayad ng kanilang tinatawag na utang. Okay? Dahil sa mga bagay na di inaasahang mangyayari. Tulad ng kamatayan halimbawa, tulad ng biglang pagkasakit halimbawa, o iba pang mga dahilan na magpipigil sa kanya sa pag-ayuno. Halimbawa, busy na siya sa career niya. Di ba? O ano mang katulad nito, busy na siya sa pagbabantay sa kanyang business, kumbaga. Di ba? So, magiging abala na siya. So, pag once na naging abala na yung tao, makakalimutan niya kung ano yung mga pagkakautang niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, napakaraming advantage, kumbaga, na habang ikaw pa'y sanay pa sa pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, after ng Ramadan ay bayaran mo na yon. Kaya nga mas mainam na magbayad ka muna bago ka mag-ayun ng 6 days of Shawwal. Mas mainam yaon. Kasi sabi ng ibang mga ulama, kasi pag yan ang ginawa mo, ay talagang safe ka doon sa tinatawag na iba't ibang opinion kung ano ba talaga yung dapat unahin, yung Shawwal o yung tinatawag na Sha'ban. So in order na makuha mo, maku-up mo yung lahat ng gantimpala sa Ramadan at sa Shawwal, unahin mo nang kumpletuhin ang tinatawag na pag-aayuno mo sa buwan ng Ramadan, para sa buwan ng Ramadan. O pag sa ganun ay makuha mo talaga ng sigurado at walang pag-alinlangan yung gantimpala sa pag-aayon ng tinatawag na Shawwal. Kaya walang tatalo doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Gayun din, kapag ganyang inaantala ang pag-aayuno, inaantala niyang tinatawag na pag-aayuno, okay? Ang pagbabayad, kapag inaantala niya ang kanyang pagbabayad hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan at meron siyang sapat na dahilan kung bakit ito naantala. At ang parehong dahilan ay nagpatuloy o di naman kaya ay nanatili sa kanya hanggang sa pagdating ng isa pang susunod na Ramadan, which is pangalawang Ramadan na. Sa ganitong kalagayan, babayaran niya pa rin ang pag-aayuno pagkatapos ng pangalawang Ramadan. So take note yan na kapag mayroon talagang kadahilanan. At yung kadahilanan na ito ay nanatili at nagpatuloy hanggang sa mga susunod pang Ramadan. So, still pa rin yung utang. Hindi ka pa rin nakamalaya doon sa pagkakautang mo. Kaya sa mga may mga pagkakautang dyan, hindi lamang yung inilista natin yung pagkakautang natin sa pera natin. Bagkus, dapat nating ilista yung pagkakautang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala upang hindi natin makalimutan at hindi natin makaligtaan. Diba? Kasi kapag nilista mo talaga yan, ako meron akong utang sa tinatawag na isang araw, 2 araw na pag-aayuno. Diba? Safe ka eh. Meron kang binabalikan kalendaryo, diba? At maaari mong ipaskil mo yun sa kisame mo, buong kisame mo. Ipaskil mo yun para lagi kang paalalahanan, diba? Huwag kang maghintay na paalaan ka ng kayong kapatid. Uy, brother, meron kang utang sa Allah. Oh, wala na silang pakialam sa iyo pag tapos na yung Ramadan. Pakatandaan natin niya, kanya-kanya tayo ng buhay. Diba? So, yun yung mga kapatid. So, dapat ay maging aware tayo. Ano yung at saan tayo nagkakautang at kanino tayo nagkakautang. You know? Ngunit, kapag kanyang inantala ang pagbabayad ng walang sapat na dahilan hanggang sa dumating ang susunod na Ramadan, ayon sa pananaw ng karamihan mula sa mga scholar, kasama ng kanyang pagbabayad ay ang obligadong pagpapakain sa isang mahirap sa kada araw ng kalahating sak, which is mahigit kumulang 1.5 kilo ng bigas, average rice, ika nga, ng pangunahing pagkain na tinuturing ng mga tao sa lugar na kanyang kinabibilangan. Ibig sabihin, bukod doon sa tinatawag na mag-aayuno siya na bilang kabayaran, bilang pamalit, ay kinakailangan pa rin niya magpakain. Kung ginagawa niya ito, inabutan na siya ng susunod pang Ramadan, tapos walang kadahilanan. Sa kapala niya, dahil sa kapabayaan ko, naalala ko yung utang ko sa Allah subhanahu wa ta'ala after so many years.
after a year, kumbaga, after 2 years, kumbaga. So, yun magiging karapatan para sa kanya. Datapwat ang mga pantas ng Hanafis at mga Zahiri scholar, ayon sa kanilang pananaw, ay hindi na niya kailangan pang magpakain. Bagkus, bayaran na lamang niya ang kanyang pag-ayon. Oy, gusto ko yung opinion na ito. Baka sabihin sa inyo, mas gusto ko yan kasi mas pabor sa akin yun at mas magaan sa akin yun. But anyway, lahat ng ito ay hindi pinagtatalunan ng mga scholar. So, mamili lamang siya kung saan siya komportable, kung saan ka masayagid, suportahan ta ka. Okay? Ayun nga, tama nga po, yung 5-6 hindi nakakalimutan kasi takot siya. Diba? Baka patong-patong pa ang kanyang utang, di ba? Pero pag utang niya sa Allah, nakakaligtaan niya. At gayon din mga kapatid, sa pagbabayad naman ng mga araw ng pag-aayuno, hindi kinakailangan, pakatandaan natin ay, hindi kinakailangan na ito ay isa katuparan ng pagkakasunod-sunod. Hindi kondisyon na kinakailangan gabayaran mo ito successively or consecutively. You know? Maaari siyang mag-ayuno ng hindi magkakasunod-sunod. At maaari ding magkasunod-sunod. Lahat ng mga ito ay tama at tanggap. Sinabi ng Allah sa chapter 2, verse 184 ng banal na Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra." So, ang pagbabayad dito, ika nga, bayaran niyo sa ibang araw. Magsagawa kayo, ika nga, sa ganun din kanyang ipapalit. Kung anong araw, yun na yun. Pero hindi sinabi ng Allah na kinakailangan magkasunod-sunod. Okay, so alhamdulillah, hindi niya inata sa atin na mag-ayuno ng pagkakasunod-sunod. Dahil kung ito ay kondisyon, nilinaw na sana ng Allah at ito ay ginawa na sana ng Allah subhanahu wa ta'ala at nilinaw na sana ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malinaw? Pero kung gawin mo yung pagkakasunod-sunod, mas mainam yaon. Mas mainam yun kumbaga kapag ito ay ginawa mo ng pagkakasunod-sunod. Now, another points mga kapatid, sa pagbabayad ng pag-aayuno, kanais-nais sa kanya na umpisahan niya ito bago ang pagsasagawa niya ng mga voluntaryong pag-aayuno. Mas kanais-nais yun sa kanya, mas desirable yun, mas kaibig-ibig yun, mas mainam yun kapag inunan niya ang mga obligadong pag-aayuno kaysa doon sa mga voluntaryong pag-aayuno. Dahil mas nakakahigit ang kahalagahan ng obligadong pag-aayuno kaysa sa voluntaryong pag-aayuno. Tandaan natin yan. Ngunit, pinapahintulutan din na mag-ayuno muna ang ng voluntaryong pag-aayuno bago ang pagbabayad para sa obligadong pag-aayuno sa Ramadan. Sa kalagayan na kapag ang voluntaryong pag-aayuno ito ay mahalaga sa kanya na hindi niya maaring malagpasan, hindi niya hahayaan na malagpasan niya ang dalang kainaman nito. Tulad ng 10 araw ng buwan ng Muharram halimbawa o araw ng Arafah, 6 na araw na pag-aayuno sa buwan ng Shawwal at iba pang katulad nito. Dahil na rin sa mahabang araw sa pagbabayad niya ng Ramadan o ay umaabot hanggang sa susunod na Ramadan. Gayunpaman, pinakamainam nga kung ito ay kaya niya na bayaran muna ang pag-aayuno para sa Ramadan sa madaling panahon. Mas mainam yun. Gagawin niya yun kung kaya niya. Kung kaya, halimbawa sa Shawwal, kasi ang Shawwal 6 days after ng tinatawag na Ramadan, ay meron tayo, mashallah, napakagandang pag-aayuno at opportunity para rito mga kapatid na 6 days sa buwan ng Shawwal. Pero kung gusto mo talagang makumpleto at sigurado na ma-achieve mo yung gantimpala ng Shawwal, mas mainam na bayaran mo muna ang tinatawag na utang mo sa Ramadan kung may pagkakautang ka. Pero kung apiki talaga sa araw dahil nagiging busy ka na after ng sabihin natin ng Ramadan, so magkagayon, pinahintulutan pa rin sa'yo na unahin yung voluntaryo bago ang tinatawag na pagbabayad dahil since na ang pagbabayad ay mayroong palugit hanggang sa susunod na buwan o hanggang sa susunod na tinatawag na Ramadan, susunod na taon. At gayon din kabilang sa tinatawag na puntos mga kapatid, sino man na kanyang inantala ang pagbabayad para sa pag-aayuno ng Ramadan hanggang siya ay bawian ng buhay. Diba? Hanggang sa mamatay siya nang mayroong katanggap-tanggap na dahilan, mayroong acceptable reason kung bakit niya hindi nabayaran. Wala siyang anumang pananagutan. Wala siyang pananagutan sa harapan ng Allah sa araw ng paghuhukom dahil hindi niya iniwan ang pag-aayuno bilang pagbabayad ng sinasadya o nasabihin natin ang intentionally, deliberately kumbaga. Ngunit kung walang sapat na dahilan, kinakailangan na magpakain siya ng isang mahirap sa kada araw na di niya napag-ayunuhan at ang gagawa nito para sa kanya ay ang mahal niya sa buhay. Ang mahal niya sa buhay. Ngunit kapag ang kanyang utang na pag-aayuno ay dahil sa nadhar, ang nadhar yun yung pamamanata. Diba? Yung tinatawag na pamamanata. Halimbawa, kapag ako ay nakapasa, maka-perfect talaga ako sa exam ni Ustad, talagang mag-aayuno ako. Masya Allah, tabarakallah.
So, lillahi alay an asuma in najahtu min imtihani ustad. Mashallah, mga ganun ba? Sumusumpa ako sa ngalan ng Allah na kapag ako ay nakapasa, naka-perfect, kumbaga, sa exam ni ustad ay mag-aayuno ako ng isang araw. Yan yung pamanata. Okay? Tapos, sabi natin na ginawa, nakapasa nga siya. Tapos, yun, sabihin natin ay, syempre, meron siyang utang na pag-ain because of another. Tapos, biglang, yun nga, binawian siya ng buhay. Naqaddar Allah. Sana mangyari sa inyo. Okay. Na kung saan ay, ito ay pagkakautang niya sa Allah. So, wala siyang tinatawag na sabihin natin. Meron siyang nabimbi na ano. So, kinakailangan na ang mag-ayuno sa kanya yung kanyang inaiwanan. Kaya kung mayroon kayong panata na katulang ganito, kailangan sabihan nyo doon sa tinatawag na mahal nyo sa buhay. Upang sa ganun ay ready sila at handa sila anuman na mangyari. Yeah? Tulad ng halimbawa ng mga tagapagmana o mahal sa buhay. May ibang pantas na ang kanilang pananaw. Kapag namatay ang isang tao at mayroon pang natitirang araw sa kanya noon mula sa mga araw ng pagbabayad, ang kanyang mahal sa buhay ang mag-aayuno para sa kanya on behalf sa kanya. Maging ito man ay obligadong pag-aayuno sa Ramadan o pag-aayuno dahil sa pamamanata o anumang katulad nito. So bilang pangkalahatang batayan ay ulat mula kay Aisha radhiyallahu anha na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa alayhi siyam, sama anhu waliyuhu." Sino man ang binawian ng buhay at mayroon siyang utang na pag-aayuno, ang pag-aayuno sa kanya ay ang kanyang wali, ang kanyang mahal sa buhay. Okay? Kahit sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu an, may isang lalaki ang lumapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsabi, "Usugo ng Allah, ang aking ina ay binawian ng buhay at siya ay may pagkakautang na 1 buwang pag-aayuno. Maaari bang ako na lang ang mag-aayuno para sa kanya?" Sinabi ng Propeta sallam, "Naam." Qala fadainullahi ahaqqu ay yuqda. Oo, at kanyang sinabi, ang utang sa Allah ay higit na may karapatan na ito ay bayaran. Ano? So, ang hadith na ito, mga kapatid, ay parehong nabanggit sa Sahih Bukhari at saka Sahih Muslim. Ano? So, walang katanungan na bago tayo lilipat ng ibang... yes, go ahead po. Ustad, yung wali po, alin po doon yung wali na sinasabi? Pwede ba yung kapatid or yung Yes, pamangkin? kahit sino po, basta mahal niya sa buhay o malapit sa kanya, okay, kahit sino po. Ang ibig sabihin ng wali bilang pangkalahatang wali dito ay ang kanyang tinatawag na mahal sa buhay, kaagapay niya kumbaga. Katulad ng asawa niya, pamilya niya, anak niya, kapatid niya, o mga katulad nito. Okay? So, malinaw po? Okay, wala nang tanong? Inshallah? Yes? Go ahead. Narinig niyo ako? Yes po, narinig po kita. Si Asmina Bananan si Bardia. Si Bardia. Yes ba? Halimbawa yung tao na sasabihan mo na yung lahat ng reklamo noon na hindi mo pinalitan ay palitan mo ngayon at sabihin na hindi kinakaya. Tapos kapag maabutan ng kamatayan, pwede ba na mga anak lang niya ang magpalit? Okay. Kaya nga, kapag yun na, sabi natin kanina, kapag may mga kadahilanan, okay, pakimute lang po. Sabi natin kanina, kapag mayroong sabing kadahilanan, ika nga, dahil nga sa hindi nakayanan because of the reason, due to the reason, ika nga some other reason na kung saan ay acceptable reason dahil is out of his control, kumbaga, dahil nga sa yung nga mga bagay-bagay na naging abala o anumang katulad nito, tapos binawian siya ng buhay na mayroon pang ibang mga pagkakautang niya sa Allah, ay maaring bayaran ng wali. Maaring bayaran ng kanyang mahal sa buhay. Kaya nga naman, sabihin niya kung ilan ba yung pagkakautang niya para maging aware ang kanyang mga mahal sa buhay kung sakasakaling bang nangyari sa kanya yaon. Okay? So yun po yun. Walang problema, inshallah subhanahu wa ta'ala. Ustad, sa ko may tanong. Yes po. Go ahead po. Paano yung may mga hindi niya na matandaan kung ilan na yung nakalimutan niyang sa paglipas ng panahon at maraming mga factors. Tapos bigla niyang may mga nakalimutan.
dito sa Pilipinas kasi nauuso ngayon yung community pantry. Mhm. Pwede po yung intention na magbigay ng, for example, mga pack ng mga bigas para doon sa mga tao Mhm. na kahit sumuko na 60 o siguro mga 100 packs na ganun. Pwede ba niyang i-intention yun na ibibigay niya sa mga miskin? Ay, Ngayong good. panahon ng Yes, mashallah. pwede intention Tabarakallah. yung mga Mhm. ano na, Mhm. maalala na mo. Okay, Masha, napapanahon kumbaga, 'di ba? Sa halip na sabihin natin na yun nga yung napapanahon kumbaga, yung pantry na 'yan nagiging viral dahil sa tinatawag na ano. So, ang mahalaga una-una innamal a'malu binniyat, lahat ng gawain ng isang tao ay naayon sa kanyang layunin. Pangalawa dito, yung pagbibigay ng sabihin pagpapakain sa mahirap kumbaga ay kinakailangan ay naisa katuparan niya sa anumang kapamaraanan, either sa pamamagitan ng pantry o pantry social talaga. Pantry, pamamagitan ng pantry. O namang katulad nito, 'di ba? Ay wala itong tinatawag ay direct na ibibigay doon sa tinatawag na nangangailangan. Ang mahalaga, miskin. Okay, kasi nakalagay specifically ang katangian ng mahirap na walang iba kundi ay miskin. So be sure na ang tatanggap at ang kukuha na yun ay walang iba kundi ay miskin. At the same time, ay hindi lalagpas doon sa tinatawag na katumbas ng kalahating sa. Hindi siya tinatawag na bababa. Kasi halimbawa kapag magde-display ka lamang doon sa sabi natin yung pantry na yan, de-display ka lamang kung ano man yung tinatawag na naisin nila na kainin, na kuhanin kumbaga, ay hindi maaring hindi tinatawag na sabi natin may isa katuparan yung tinatawag na which is yung miqdar, yung quantity kumbaga na sinabi ng Sharia na kung saan ito ay hafsa, 'di ba? Maaring hindi may isa katuparan 'yon. Kaya naman para maisa katuparan yaon ay kailangan nakas-designate na kung yung tinatawag na ano na okay yung grupo na ito ng mga pagkain ay maaring umabot na ng isang kalahating sa or mahigit pa. Okay, so kailangan tatansyahin so ito yung mga dapat na i-consider. Unang-una yung mga kukuha doon ay miskin talaga. Okay, miskin talaga. Pangalawa dito ay kailangan naka-specific mismo yung miqdar, yung quantity na alinsunod sa Sharia, nakatumbas ang tinatawag na hafsa o kay higit pa, mas mainam, di ba? Naka-indicate yun. Naka-specific yun. Kasi kung tigtitingi-tingi, ay maaaring yung kukuha ng miskin ay isang kilo lang ng sabihin natin, isang kilo na ng tinatawag na saging, ay hindi na isa katuparan kung ano yung hinihiling ng Sharia. Okay? Hinihiling ng tinatawag na Sharia. So, ang mahalaga sa anumang kaparaanan ng pagpapakain ay walang problema. So long na alinsunod sa tinatawag na sabihin natin, yung alinsunod doon sa quantity na sinasabi ng Sharia sa bagay na ito at alinsunod doon sa recipient ay alinsunod din sa tinatawag na sinasabi ng Sharia pagdating naman doon sa tumatanggap o recipient ng tinatawag na sabihin natin ng bagay na ito. Okay? So, yun po yung dapat na i-consider as isinaalang-alang. Mr. Aisha. Ustad, ano po yung sa Ustad? Ang sa, ito po ay sabihin natin ito po ay tinatawag na ano po yan? Yan po yan. Sa ano po yan? Yan po yan sa na kung saan ibig sabihin ng isang sa, hafsa po yan, hafsa. Ang isang sa, ito ay isang measurement, kumbaga ng pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallam. Ang isang sa ay katumbas ito ng 2.5 to 3 kilos ng average na rice. Karaniwang bigas na kinakain natin ng isang lugar, diba, sa Pilipinas. So, 2.5 to 3 kilos po yan. You know? So, yung kalahati nito ay maaring mas mainam is 1.5 something, 1.5 approximately nakatumbaan ng bigas. Now, alangan namang ipakain mo yung bigas doon na puro bigas na lang. So, lagyan mo ng tinatawag na ulam. Iluto mo yung kahit pa paano, tapos kasama mo yung ulam. Ang mahalaga, ikaw na magtatansya na ito ay aabot ng hafsa. Okay? Aabot ang tinatawag na hafsa. O di naman kayo lagpas. Mas mainam na yung tinatawag na mas marami kaysa kulang. You know? The more, the merrier, kumbaga. So, yun po yan. Okay po. Okay? Ustad, may tanong po. Ano po yon? Ustad, ano po ba yung tamang pagsunat ng sunarawatid sa Qabl al-Fajr?
hihintay mo pa ba na mag-adan muna ng Fajr o pwede ka na mag-sunnah rawatib na hindi pa nag-ban ng Fajr? Kasi minsan maaga 4:20, nag-sunnah ako ng rawatib. Pagkatapos mag-sunnah, saka pa nag-ban ng adan. So ano yon, magsusunnah ulit ako ng sunnah rawatib o hindi na? Napakagandang tanong, okay? Ang sunnah rawatib ito ay isinasakatuparan after the adhan of Fajr. You know, after the adhan of Fajr, hindi before the adhan of Fajr. Ngayon, kapag nagsagawa ka ng sunnah at ang intention mo ay rawatib bago ang adhan ng Fajr, ay may tuturing itong sunnah mula sa mga sunnah at hindi sa rawatib. Nino? Malinaw ba yun? So, kinakailangan mong magsakatuparan pa rin ng another sunnah para sa rawatib. Kasi nga, kinakailangan ang sunnah ng tinatawag na sabihin natin rawatib na may kinalaman sa rawatib before ikangakabliya ng mga obligadong pagdarasal ay tapos ng adhan. Hindi yung before the adhan. Nino ba? Okay, sige po, Ustad. Ustad po yung zuhur, Ustad, yung zuhur, ang rawatib, 4 bago ang zuhur, tapos 2 pagkatapos ng zuhur. So, nangyari, pagdating ko sa masjid, parang 2 minutes lang, 3 minutes lang, magkakamat na. So, ang nasambayangan ko, 2 rawatib, tapos ang ginawa ko na lang 4, yung sa ba'da zuhur, di ba yung pwede na nabaliktad? Kasi para lang makumpleto ko lang, para lang at least nakumpleto ko yung 6 na sunnah rawatib sa zuhur. Masya Anong Allah. magandang gawin doon? Opo. Kasi dumating ako doon, 3 minutes na. So hindi na ako pwede magsambayan pa ng pang-4 na raka. Kaya ginawa ko na lang, after zuhur, saka ko ginawang 4 yung rawatib. Hindi ba kaya, di kaya ito nagkamali? O ano? Kasi sinabi, 4. O ano yun? Ano dapat gawin? Hindi ba kaya nagkasala kaya ako? Kasi binaliktad ko. Okay. Hala ka, bakit mo ginawa yun? Joke lang. Okay. ang ano po dito, walang problema yan. Sapagkat ang rawatib po kasi, ang rawatib ay merong tinatawag na bilang either 10 or 12. Rawatib na yaon. Ang rawatib ay, ang bilang nito ay 10 o di naman kaya ay 12. Ibig sabihin, ang pinaka maximum bilang ng rawatib ay 12. Ang pinaka minimum ay 10. Na kung kaya, pwede mong isakatuparan ang tinatawag na sabihin natin. Kaya naman, pag gawing 12 ang sabihin natin, pag gawing 12, kumbaga, ang rawatib mo, bibilangin natin, 2 raka'a bago mag-Fajr, right? Tapos, pagdating ng duhur ay 4 na raka'a. So, 6 na. Then, pagkatapos noon ay, sabihin natin ay, ano yun, 6, tapos after ng duhur is 2. Ilan na? 8. Tapos, Maghrib after is 10. Tapos, pagdating ng tinatawag na sabihin natin, ang Isha ay 2. So, 12 lahat. So, ganun, ang rawatib ay kung ano yung nakasaad sa tinatawag na mismo sa hadith na kung saan kung yung bilang pagdating o before the obligatory prayer and after the obligatory prayer. So, wag kang mag-alala na hindi mo na isakatuparan ng 12, at least na isakatuparan mo yung 10. Kasi nakalagay sa iba't ibang narration ng hadith, ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha, Abu Hurairah at iba pa, ay 10 o kaya ay 12 raka'a yung rawatib. Na kung kaya pag hindi mo na isakatuparan ng 2 raka'a before ng duhur, wag kang malungkot. Okay? Ay maaari mo pa ring ma-achieve yung rawatib, yung tinatawag na kaganapan ng rawatib na 10 raka'a. Although hindi mo na-achieve yung 12 raka'a, at least yung 10 raka'a ay na-achieve mo. Ayun na kung itong ang issue naman ay sabihin natin papalitan mo yun after ika nga. Of course, may mga scholar nang sabi na ito ay pwede kasi pagkat may mga dalil naman ng Prophet Sallam ay nung nakalimutan niya, halimbawa yung rawatib ng Fajr, ay nakalimutan niya na isagawa ito before ng Fajr, ay binayaran nito after ng Fajr. You know? So, ibig sabihin, kiyasan ala hada, ay pwede mong tinatawag na bayaran yung tinatawag na rawatib. Okay? Na hindi mo na isakatuparan before, maaari mong itong gampanan after. Hindi na ba yun? Sige po, Ustad. Ustad, ganyan ko lang, Ustad, nalaman na 10. Kasi yung narinig ko yung hadith na 12 doon, tapos gagawa ni Allah ng paraiso. Pwede pala yung 10 kasi nakita ko sa hadith is nataas siya mo. Tapos banallahu baitan fil jannah. Hindi banallahu jannah, banallahu baitan fil jannah. You know? Okay lang yan. Sige. So yan, wala problema kasi ang unang-una, pakatandaan natin ang hadith ay binubuo ng iba't ibang narration. Okay? Kaya sa mga maaring sa mga one-sided na mga tao, maaring yung isang hadith lamang narration ng hadith, maaring doon lamang sila nag-cling. Doon lamang sila nag-adhere, kumbaga ito yung panghahawakan nila at paglalaban nila. Samantalang mayroon namang iba't ibang narration na mayroon pang nakasaad ika nga na bukod doon.
O lahat ng yung 10 at saka 12, parehong rawatib at lahat ng ito ay authentic hadith. At pareho yung gantimpala ng sinumang gumawa nito, banallahu baitan fil jannah inshallah subhanahu wa ta'ala. You know? Na at the same time, syempre, mas dagdag points pa. Syempre, yung mas marami yung effort, mas marami yung ginawang kabutihan, mas extra points naman yun pagdating sa gantimpala. Pero hindi may kakaila, 10 man o 12 raka yung ginawa mo, since na ito ay rawatib. Ang gantimpala nito ay parehas, pagagawan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng palasyo o ng tahanan, exclusively para sa bagay na iyon, sa araw ng paghukom sa paraiso, inshallah. Ano na? Okay, sige po, Ustad. Dagang salamat kayo. Oh. Bukas na Okay po. yung namatay na Patay na agad? hindi bayad ng fasting niya. Oh. Ano yun kasi Ustad, hindi po yung number of fasting na hindi niya na napag-ayunuhan. Paano ba yun Ustad? Paano? Kasi successive siya ng anak. Pakiulit po? Paano? Halos every year siya ng anak, tapos hindi pa niya nabayaran yung previous year, ng anak na naman siya. Nagpatong-patong na po yung utang niya. Mhm. Tapos namatay po siya na hindi niya po nabayaran lahat yun. Okay, pag ganyan, yan ay isa sa mga pagkukulang, kumbaga ng mga nauna na hindi talaga nila nilinaw kung ano yung mga pagkakautang nila sa Allah, mga ganung bagay. Pero kung sakaling mangyari yan, nangyari na kumbaga, ay tatansyahin na lamang. Tatansyahin kumbaga nang napag-iwanan kung ilan ba yung tinatawag na sabihin natin ay utang ng kanilang naunang mahal sa buhay na yumao. Okay? So, ano na lamang nila, tatansyahin na lamang nila yon. Nina? So, kailangan pa rin po yung fidya doon, Ustad? Kung alam ng kung sabihin natin kanina, kung may dahilan, hindi na kailangan ng fidya. Pero pag walang tinatawag na dahilan, ay sapat na yung pag-aayuno. Mamamili lamang sila. May mga nagsabi na mag-aayuno sila o di naman kaya ay i-fidya na lang. Mag-fidya na lamang. So, walang problema kung mag-fidya na lamang sila on behalf doon sa namatay bilang pamalit kumbaga o di naman kayo mag-ayuno sila. It's nasa kanilang option yan. Okay. Shukran, Ustad. Okay. Assalamualaikum Ustads. Yes. Tanong ko Ustads, paano po magbayad ng utang ng pamilya mo sa Ramadan? After Ramadan or during Ramadan? Okay. Paano magbayad ang pamilya mo? For Okay. example, yung tatay ko hindi siya nakabayad ng kanyang fasting. Mhm. Kailan ako magbabayad para sa kanya? Okay. During the Ramadan or after na? Okay, walang problema. Ang pagbayad, kapatid, ay sabihin natin during Ramadan, syempre kung during Ramadan naman, magbabayad ka during Ramadan, halimbawa, fasting ang ibabayad mo, tapos mag-fasting ka, hindi man pwede magkaroon ng dalawang intention. Halimbawa, ang ito ay para sa fasting ko at ito ay para sa pagbabayad. Hindi pwede yan. You know? So, after Ramadan, walang problema. Mas malawak after Ramadan. Either, kung during Ramadan naman, pagpapakain, halimbawa, walang problema sa gabi yun. Pero after ng Ramadan, para sa akin, after ng Ramadan is mas applicable. Kumbaga, either, kasi pagbabayad naman is nangyari yan after ng Ramadan. You know? Okay, si Ustad. Ang ginaisip ko kasi Ustad is ganito. Mhm. For example, ako yung anak ako ng tatay ko, tapos yung tatay ko na siya nakapag-fasting. Mhm. So, dahil sa Ramadan ay obligado ako mag-fasting, so yung fasting ng tatay ko na hindi nabayadan, dapat ba sa after Ramadan ako magbayad para sa kanya? Magniya lang? Yes, after magbayad o after ng Ramadan. Pag fasting ang pangbayad mo ay fasting after Ramadan, of course, kasi ang fasting sa Ramadan para sa iyo 'yon. Hindi pwedeng i-combine 'yon. Yung i-combine na para sa iyo at saka para sa pagbayad sa ibang tao, para sa ibang tao. Hindi mo pwede yung gawin 'yon. You know? So, after Ramadan talaga mangyari 'yon. Kasi malinaw na Ustad, sukran. Okay. So, wala na kasi tayo, paputulin natin ito. Pero sandali lang, ko yung presentation ng tafsir. Bismillah. Pangilang ayun na tayo, wait lang. 32. Okay.
44. Tahimik ka. Tulog siguro yung mga ito. Ustad, Assalamualaikum. Wala sa barakat. Ay ba? Ustad, may tanong na ako. Aha. Abot po sa pagdudua, kailangan ano po yung asbal? Itataas po ba o kahit hindi na? Depende yan sa tinatawag na sitwasyon kasi ang pagdudua which is na nakataas ang kamay, case to case basis yan. Okay, case to case basis yan. So may mga tinatawag na sabihin natin, may mga pagdudua na kung saan ay hindi maaring itaas ang kamay, kagaya ng sabihin natin, kagaya ng pagdua ng isang imam habang naghukutba. Hindi pwedeng tinatawag na itaas ang kanyang, sabihin natin, ang kanyang kamay. Okay, not unless kapag sa kalagayan na sabihin natin may istisqa, mga ganun, mga emergency, at yan nakasal sa hadith. Okay? Now, may mga case naman na, di ba, hindi rin pwedeng magdua, hindi pwedeng magtaas ng kamay habang nagdudua ka. Sa halimbawa, after the prayer, may mga nagdudua na, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapos agad-agad na itataas yung kamay magdudua. That is bid'ah. Okay? Sapagkat walang nakasal sa hadith. So, yun yung mga certain case, certain situation or position, kumbaga, or case, na hindi mo maaaring itaas ang kamay mo habang nagdudua ka. Pero pag pinag-usapan natin na yung dua which is hindi related doon sa isa pang ibada, which is obsolete dua, labas doon sa isa pang ibada, ay ang sunnah ay ang pagtaas ng kamay. Halimbawa ngayon, magdudua ako, which is labas sa isang ibada. Hindi naka-attach sa isa pang ibada. So, pag ganitong hindi naka-attach sa isa pang ibada, which is voluntary, or sabi natin obsolete dua, pangkalahatang dua, ang sunnah ay ang pagtaas ng kamay. Pero Ustad, pagka after ng salat na zuhur or anong salat ba yun? Pwede nang itaas yung kamay. Kunyari, nakatapos ako ng salatul fajr. Tapos, lahat ng tazkirat sa after ng fajr, nabasa ko na. Tapos, tinas ko yung kamay ko. Okay. Bida pa ba yun? So, sa ganitong kalagayan, pag naisa katuparan mo yung mga tinatawag na sabi natin sunnah, naisa katuparan mo yung sabihin natin, lahat ng ito naisa katuparan mo na yung mga sunnah yung mga sunnah na mga pagdarasal, at the same time din gusto mo magdua, wala problema na itaas ang kamay. Pero wag gawin yung rightly afterwards, wag mo itong gawin rightly after ng tinatawag na sabihin natin ay obligadong pagdarasal, pagsasalam, wag mong gawin yan. After ng pag mga tadhkirat? Yes, after ng tadhkira, after ng dhikir, after ng mga specific dhikir, after ng sunnah, yung mga sunnah na pagdarasal, kung mayroong sunnah, okay, gawin mo lahat mo na yon. Para sa ganun, pag gusto mong magdua which is pangkalahatan, ang sunnah ay walang iba kundi ang pagtaas ng kamay. Pag pero pag mag-iftar na? Okay, mag-iftar na. Ang pag-iftar ay yan. Ang pag-iftar ay walang duda, yung pagtaas ng kamay, sunod dyan, sa bagay na yan. Kasi nag-viral ngayon sa social media eh. Anong sabi? Hindi ako yung post kasi ni Sheikh Ahmad Nur. Walad ano ba yun? Hindi daw ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam yung after ng witr, tapos nagsalang, tapos magdudua sila. May nag-comment na mga di ko alam kung anong sekta yun. Sabi daw may hadis daw yun eh. May mga hadith sila pero hindi nila tinatawag na ilagay sa tamang usapin. Kasi may mga hadith na yan, may mga basta yung dua na yan ay malawak na usapin yan. Pero after after ng tarawih, which is after ng tarawih, you mean ay kunut? Yan, kunut. Bago magsujud? Bago magsujud? Apo. O kung bago magsujud, ikaw ngayon ang dua, kunut is sunnah ang pagtaas ng kamay. Pero Ustad, pag after na sa witr, na hindi sila nagdua sa kunut,
tapos doon sila nagtuwas ng after salam, nanakaw po yung mga tao. Sa ganun, that is bid'ah. Yun ay tinatawag na bid'ah. Okay, ang bagay na yun ay bid'ah kasi nga bakit ay kasi kasi after ng prayer, which is magdudua ka, naka-attach pa yun sa tinatawag na pagdarasal. Diba? Kasi yun ang practices na after ng pagdarasal, nagdudua sila, nangangailangan ng dalil. At walang dalil sa bagay na iyan. I mean, nagdudua, unison, lalo pat pangmaramihan, sabay-sabay, tapos iangat pa yung kamay, wala itong tinatawag na batayan sa bagay na ito. Okay? Ustad. Yung ustad po yung, sorry. Yung pag daw, yung ihipo mo yung kamay mo sa mukha mo, ay hindi daw yun ginawa. Totoo yan. Yung dua after ng tinatawag. Tinaas lang daw po yung kamay, tapos hindi na daw ihipo. Kasi, di ba, nasanay na po yung iba po kasi, hinipo po sa alam mo yung gumagawa niyan kasi yung gumagawa kasi niyan ang practices kasi na yan ay practices sa mga tinatawag na mga Ashaira. Practices ng mga Ashaira yan. Okay? Wala yan sa tinatawag na sunna. Pakatandaan nyo, lahat ng nakasaad sa sunna na mapapanaligan sinasalungat ng Sharia. Yun ang papansin yun. Okay? Lahat ng turo, halimbawa, ang turo ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, bawal ka magmauludun nabi. Bawal mong gawin yan. Ang ginagawa ng mga Ashaira, pwede magmauludun nabi. Bawal ka mag-celebrate ng tinatawag na Laylatul Mi'raj. Ang ginagawa ng Ashaira, pwede mag-celebrate sa kanila. 'Di ba? Sa tinatawag na sa kesama ng mga pagsamba halimbawa, 'di ba? Yung salatut tasbih, na kung saan salatut tasbih, ito ay bagay na kung saan walang halang puro mahinang hadith ang patungkol dito. Yung mga mahihinang hadith sa kanila ay sinasabuhay nila. Pero yung mga tinatawag na mapapanaligang hadith, pinapatay nila. Yun ang problema sa mga Ashaira. Yun nga po Ustad, yung binati ko si Sheikh Ahmad Nur ng Ashaira. Yun. Hindi ko nasasabihin yung pangalan niya kasi sinabi niya kasi ni Sheikh Ahmad Nur, kung sino may kung hindi ka maniniwala, magbigay daw ang tao ng dalil na sa Quran o kaya sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung sinagot ng Ashaira, sabi ko parang dive ata itong hadis na to. Hindi naman ata komplikado to. Dive nga yun. Kaya kasi nagsabi na pwede daw after daw ng pagdudua, pwede daw ihilamos yung kamay mo sa mukha. Wala. Yan ay tinatawag na meron man ito pero hadith dive po yan. Hindi authentic. Yes, ano po? Yung sinasabi na di ba yung tao nga na pinapahintulot niya yung Maulidun Nabi, so matatawag na siya na mubtadi, ganyan. Walang duda, mubtadi ang tawag dyan, mubtadi. Ano man nagpapahintulot sa sunnah, hindi naman sunnah, mubtadi. Nakalagay dyan, malinaw yung sa sunnah ng Rasulullah. Man amila amalan laysa alayhi amrun fahuwa rad. Ano man nga mga gawain na kung saan hindi kabilang sa atin, ito ay hindi tanggap. Ustad, pwede na rin siyang tawagin na Ashaira, Ustad. May mga mubtadi na hindi kabilang sa Ashaira. May mga yan. Alam mo, Sufi, yung mga mubtadiin sila, pero hindi kabilang sa Ashaira. Halimbawa, Mu'tazila, Jahamiya, at iba pa. Maturidiyya. Okay? Lahat ng yes. Mga kalaban ng Salafi. Pwede ba ako isa? Isa? Isa lang ha? Pwede po kalahati lang? Ustad, may dun sa yes. After ng every 2 rakat ng Tarawih, bago mag 3 rakat, para sa another 2, may binabanggit sila. May dalil ba ng Ustad? After ng yan? Paano yan? Di ba yung napapansin yung hindi ko after na magsalam, Assalamualaikum warahmatullah, bago magtimula pangatlo, may binabasa habang tumatayo. Hindi ko na-encounter yun. Parang may binabanggit yung imam, makitaan, may binabanggit sa tapos yung mga ma'mum, sumusunod rin. Parang may rahimahumullah. Ustad, ang pagkakalam ko Ustad, yung Allah alam, after ng before itatayo yung Salatul Tarawih, nagsasabi yung imam na Salatul Qiyam. As-Salatul Qiyam rahimahullah, ganon? Opo. Okay. Yun ang ibig sabihin. So yun ay tinatawag na pag napanawagan ba na mag-start na yung Salatul Qiyam,
may mga ulama nagsabi na ito ay walang problema. Kiyasan ala salati al-masalan, salat al-khusuf o salati yun nga, salat al-khusuf. Alin ba salat al-khusuf, di ba? Salatul jami'ah, o di ba? Tinatawag salatul jami'ah. At maging sa yung pagdarasal halimbawa sa sanhin ng tinatawag na pag-ulan. Lahat na ito ay kinikiyas nila sa bagay na iyan. So walang problema. Ito ay isang i'lan, ika nga, it's a form of i'lan information, ika nga sa iba, na para sa ganun ay ipahabatid sa mga tao na nag-start na yung Salatul Tarawih. Dapat ulit-ulit po yun hanggang matapos Ay pag ganyan ay wala na, ibang usapan na yan. Every pro akad. Kasi kapag paulit-ulit yan, nakakahilo na yan. Okay? Every tayo po yun So wag na, pag mga every tayo, walang ganun every tayo ng tarawih. Walang ganung practice. Kasi kung every tayo, anong useless ng tinatawag na sa mga salatu, samantalang in the first place nag-start na ng pagpapabati na mag-start na. Nag-start na, bakit pa kailangang ulitin? Nag-start na nga. Susunod na naman na ganun na naman. Sayang, nabuang na. Ambot nila, ang gulo-gulo nila. Okay. Ustad, ganun po yung practice po, Ustad, before. Alhamdulillah. Huwag na lang alhamdulillah. Ustad. Yes, yes. May tanong po ako. Ano po? May tanong po ako, Ustad, kasi yung iba po kasi, bago po papasok yung Ramadan ay nagpapakain kumbaga, celebrate, ganun. Bago 15 days before Ramadan ay nagpapakain po sila. Okay, kung nagpapakain sila, Ano po yun, parang kaugalian ng mga tausog, ganun din po. Okay. So, ibig sabihin, kapag ito ay practices, paano salubungin yung Ramadan ng ganung pamamaraan pagpapakain, unang-una ay, subhanallah, ito ay mga bagay, pakatandaan natin ito po yung kaida, ito po yung principle pagdating sa mga bagay na ito. Anumang pagsamba anumang gawain na ikinabit sa isang pagsamba at pinaniniwalaan na ito ay sunnah tapos walang dalil sa bagay na ito'y bid'ah. Ulitin ko po Okay. Anumang gawain na ikinabit sa isang pagsamba at pinaniniwalaan na ito ay sunnah at walang dalil, ito ay bid'ah. Anumang gawain na hindi ikinabit sa tinatawag na ibada, okay? Yan ay mubah. Yan ay tinatawag na mubah. Walang problemang gawin. So, dito nakabatay sa tinatawag na layunin ng tao. Malinaw? So, napakahalaga ng layunin, na matukoy ng layunin kung ano ba ang purpose kung bakit niya ginawa. Ang purpose ba na ito ay iniugnay ko sa isang pagsamba o hindi ko iniugnay? Halimbawa, pagpapakain every tinatawag na Ramadan. Ramadan, alam natin, buwan ng pag-ayo, no? So, pag ang pagpapakain bago tinatawag na Ramadan, halimbawa, yun naging practices kumbaga, so na pagkaugnay doon sa tinatawag na Ramadan, isang pagsamba. So nangangailangan ng dalil na ganito dapat ba ang gawin natin o ano? Okay? Pero kung magpapakain lamang na hindi mo ikinabit doon sa tinatawag na Ramadan, walang problema, pagkain ka, yan ay gawain mabuti. Pero once na ikinabit mo ito doon sa isang pagsamba, kailangan ng dalil. Kasi ang dalil, ang ibada, ang pagsamba ay hindi pwedeng gawin ng isang tao not unless may dalil. Ang ibada ay tawfiqiyya. Ang ibada ay hindi mo pwedeng gawin not unless kapag mayroon kang proof. Ang ibada ay haram na gawin yon not unless kapag mayroon kang proof na pwedeng gawin yon. So ulitin po natin, anumang practices, anumang tinatawag na sabiting gawain ginagawa ng isang tao na ikinabit ito sa tinatawag na isang ibada, kinakailangan ng dalil. At kapag walang dalil sa bagay na ito, ang bagay na yan ay bid'ah. Malinaw? Okay, so tapos na. Huwag na tayong magtanong Yun lang. Okay, pakipatay po yung yung mga mic po ninyo. Barakallahu fikum. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.